Pero yung kakaiba, yung pagkasinungaling ng administrasyon na ito, kakaiba, no? It's really characteristic of their leader. Like for instance, again, I just gave you that example. There's another example, no? Si, what's her name? Si Claire Castro. Ay, Uh, isa pa yun. Sinabi niya hindi daw niya sinabi na nag-Ukraine, Dubai. nag-Kuwait. Kuwait. Dubai. Meron tayong video. Meron tayong Sige. video. I-check natin kung Dubai, kung Kuwait. Oo. Ang punto niya man parang Ano walang travel authority daw si Inday sa kanyang paglalabas-pasok sa bansa. Sige ma'am, i-try oh, natin sa doon. pwede Yeah, go natin. ahead ma'am, go ahead. Kasi barefaced kung magsinungaling sila. Pwede ba paki-play yung Hmm. kakapadala ko lang na video? Sige. Kasi kakaiba talaga yung pagkasinungaling nila. Barefaced at walang kahihiyan. With Mhm. impunity, sisinungaling sila. No, bakit ganon? Kasi nga yung president nila ganon eh. He in fact Tama. won on a slate of lying, 'di ba? Yun ang strategy niya. Kailangan magsinungaling ako sa Pilipino, magbudol-budol ako ng continuity para maging president ako. 'Di ba? So, Agree. so wait lang daw. So Ah, parang do you know why that's important to me, Eric? No, why that's very go ahead important. ma'am. Kasi sa isang demokrasya, no, ang pinanghahawakan ng tao ay yung salita ng leader, no? Pero kapag ka lumampas ka, puro ka sinungaling, hindi ka na paniniwalaan, failed state ka na, failed leader ka na. And that's where we are right now. Whatever Yeah, lumabas sa bibig ng mga ito, wala na. agree. Tawanan na sila ng Pilipino. Naalala mo ma'am, ang Yeah. Watergate scandal kay Yeah. Nixon, Yeah. nagsinungaling siya. No, Yeah. hindi kami nag-operate dyan Yeah. sa kanilang headquarters, pero yun pala ma'am, may footage at saka may testigo. Oo, may nakita talaga na silang pumasok doon. At doon nag-resign siya, no, mga kababayan, Yeah. sapagkat may natitira pang delikadesa. May Yeah. natitira pa pong ethical standard on their practice as government leaders. Sa Japan din ma'am, mga leaders din na kapag nagsinungaling ka o kaya niloko mo ang tao sa iyong mga pahayag, automatic the next day resign. Or you will be filed with cases, no? Sasampahan ka ng kaso, mga Yeah. kababayan. Pero itong si Janet Garin, itong si Claire Castro, kapareho ni Martin Romualdez, mga ungas, mga sinungaling no ungas dahil naniniwala sila na pwede nilang lukuhin ang taong bayan, ano? Tingnan Yeah. natin at makita natin kung gaano ka loko-loko itong gobyerno ni Marcos at ni Romualdez with having Claire Castro na numero unong pambansang marites nila ngayon, nanunulsol at nang-uupat ng kasinungalingan. Kung ready na po ang video, pakinggan natin para makita natin na ang mga pinagsasabi niya ay siya mismo ang nagkakaroon ng self-contradiction. At siya mismo ang nagbubulgar, ganyan ang style nila. Imagine, PCO ang kanyang representation, Presidential Communications Office ito ang kanyang nire-represent. Tunghaya natin ang short video clip na ito. Sabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sasabing gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon, nung Sabado bago tayo pumunta ng India, na magbabiyahe ang Pangulo ang Vice Presidente papuntang Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong confirmation about that dahil wala tayong alam. Nakakahiya. Nakahiya, no? Yeah. Terrible, mga kababayan. Hindi po ito unang beses na sinisiraan niya, lantaran at talagang garapalan ang Duterte political camp, no? Lalo na si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ito, huling-huli siya. Ang unang statement niya, wala pong nahihain na travel authority papuntang Kuwait na nag-request siya sa Pangulo, si Vice President Sara Duterte. And then, nang tinanong sa kanya yun dahil nag-react si Vice President Sara Duterte na may travel authority pa lang na request, hindi pa na-aksyonan, but it is deemed as approved dahil nga 3 days after na hindi mo aksyonan yon, ibig sabihin, deemed approved yun. Ngayon, binawi niya. Banggit niya doon sa video niya, hindi kami nagpaparatang na siya ay gumagawa ng travel niya na walang authority.
di ba malinaw na mismo video footage niya na ang nagpapalabas, no? Kagaya ng ginawa niya, Ma'am Lorraine. Alala mo, nagbigay siya ng mga blankong papel at sinasabi niya, yan, mga barangays cleared yan. Ang binuksan ni Ellen, ni De Los Santos ng TV5, ng Net25, nako-blanco. Walang mga pangalan ng barangay. Binawi niya. Kasi hindi pa naman yung post, kinuha mo na Ma'am Lorraine. Yeah. Hindi lang siya Hindi siya exceptional She's the rule. No? Because the leader is a liar. No, and even their allies are some of the most pathological liars I've ever seen. Risa Ontiveros is a liar. Isa pa yun. No, and she huling-huli, no, like during the Supreme Court that hearing about the impeachment, no, whether it was constitutional or not, nagbida-bida siya And you can see talaga yung character niya na she just comfortably lies, no. Huling-huli siya doon, yun ni Senator Marcoleta, and you can see the character of Risa Ontiveros, talagang pathological liar. And what has she done? She has hired people to say some of the most horrible lies about honorable men that we love and admire. Pastor Kibuloy, one of them. And now he is in prison because of Risa Ontiveros, that liar. Diba? So, talagang, and alam mo, what's interesting about these liars, no, of this Marcos team, because Risa Ontiveros is Marcos team, no? Itong Akbayan, Marcos team, CPP is Marcos team, UP, Marcos team, di ba? After all those decades of ibagsak si Marcos, wala talagang prinsipyo, di ba? So, anyway, parang what's interesting to me is that the quality of lying is desperate. Desperate kasi pwede kang magsinungaling na pwedeng sophisticated na hindi ka mahuhuli. Kasi why do you lie? Why do you lie? Because you have to get something out of it, di ba? You have to save your neck, you have to win people. Yung pag-lie ni Marcos nung kampanya, that's very sophisticated. Talagang planado, di ba? Pero itong quality ng lying na nakikita natin ngayon, desperado na. Di ba? So, huling-huli. At saka garapalan at saka talagang knee-jerk na wala nang plano katulad ng ginagawa ni Risa Ontiveros. At saka yung I cannot even think of one department that has some degree of integrity in them anymore. Wala na. What we have talaga is a failed government. Talagang he's led us there because our leader, this president, no, that I cannot call, he's not my president, certainly not because I have some self-respect. A drug addict, I will never acknowledge as my president. No. So I do not even call him President Marcos. I call him Bongbong Marcos or Marcos Jr. That's the way I call him, this man. Ma'am Lorraine, on my part, I call him Marcos Jr. And ma'am, speaking of lying, ang paggamit po ng sistematikong pagsisinungaling ay ginagamit po yan ng gobyerno na walang tiwala at na-isolate siya, nahihiwalay siya sa kanyang mamamayan. Ginagamit mo yan para lukuhin ang taong bayan upang mapagtakpan ang kapalpakan, ang rumaldumal na krimen na ginagawa mo sa likod ng taong bayan at paggamit ng poder sa pangungurakot at pag-abuso. You will never lie to the people if you do not abuse power and you do not corrupt power. Si Pangulong Duterte, pag sinabi niyang mali, mali talaga. Pag sinabi niyang nagkamali ako sa online sabong, akala ko kayang tabunan ng revenue generation na ma-regulate sila at sila ay mabantayan. Yung social effect, hindi ko nakita yon. Nagkamali ako na pwedeng malulong ang mga tao sa sugal. Yung mga sundalo ko, pulis na lulong sa sugal, nasira ang pamilya. Pinatigil niya kaagad. Kaagad siyang nagsabi na I'm sorry na hindi ko nakita at na-anticipate yung social effects ng online sabong. That's Rodrigo Duterte. At nang sinabi din niya, mga kababayan, na hindi ako nagsinungaling na akala ko ay 6 months tapos ng problema sa illegal drugs. Pero nang nasa loob na ako ng gobyerno pala ang kalaban ko mismo. At hindi kaya sa 6 months kasi ang gobyerno na nalulong sa pagprotekta ng sindikato ng droga na bago pa siya dumating bilang Pangulo, you cannot finish the job in 6 months, no? With the police organization mired into corruption and protection of illegal drugs. And of course, malalim. May mga politiko, mayor, gobernador, congressman,
mga konsihal, mga barangay captain. So you cannot finish the job in 6 months. Hindi siya nagsinungaling. It was not a propaganda. Sabi niya nang makita ko ng complete picture, nalula ako. Ito pala kalalim na ang sindikato at operasyon ng krimen at ng droga sa Pilipinas with the government itself protecting and promoting the root of the crime syndicate. So hindi siya nagsinungaling, inamin niya. Pero itong Bongbong Marcos Jr., ang systematic na pagsisinungaling, parang food on table. Araw-araw ginagawa niya dahil hiwalay. Siya ay hindi niyayakap ng taong bayan, Ma'am Lorraine. Tsaka unang-una kasi drug addict siya. A drug addict, first of all, is a liar. More than anything, number one, he lies to himself, no, about a lot of things, and yun, liar siya, no. So I was gonna say, no, that you meet a lot of men and women in your life, but PRRD is a cut above the rest for me because his words mean something. When he tells me something, I know it's true. I know it's true. I know, kasi marami talagang, lalo imagine that he's a politician. Politicians are liars, no? Talagang they'll promise you anything, everything para lang sa boto. And I'm so happy that I see the same trait in the Vice President. No, she's very presidential, which is why PRRD highly trusted by the Filipino people. No, and that trust translates to power. Kaya formidable si PRRD kasi meron siyang kontrata. Meron siyang kontrata sa Pilipino. May covenant siya. May covenant siya with the Filipino people na hanggang ngayon hindi nababasag, no? Na yung katotohanan that he spoke andyan pa din, no? So ito yung kung bakit talaga naawa ako kay Marcos kasi parang sa isang banda parang sinasabi nila, sa totoo lang Erica, sa isang punto mahirap kalaban kasi ang resback niya Amerika, 'di ba? Pero sa isang banda napakadaling kaaway nito. Napakadali. Upo ka lang sinisira naman niya sarili niya 'di ba? And ma'am, ma'am, that's the reason na ang target ng CPP, NPA, NDF ng mga sumbi ng dilaw at pink ay ang mga Duterte. Kasi mahirap kalabanin ang totoong formidable enemy of those who are involved in terrorism, corruption, crimes. Ay mga Duterte ang mahirap mong kalabanin because they know how to implement the rule of law. They know how to use the rule of law ng tama, Ma'am Lorraine. At saka alam mo Eric, nung nagtatrabaho ako ng mga kababayan kay PRRD noon sa communications, kahit na social welfare, pero communications, gawin din natin yon. Naisip ko, dali-dali naman ang trabaho na to. So, of course, mahirap siya yung day-to-day, ganyan-ganyan. Pero kung at the end of the day, your job is to communicate the programs of the President and the executive to the Filipino people so that there's trust, di ba? For me kasi I simplify it. I want the Filipino people to fall in love with PRRD. And to fall in love, they have to trust him, di ba? So, ang dali because he's not a liar. His executive skills are excellent. His valor was uncommon. I've never seen that kind of courage. Lahat nung kalaban natin, talagang siya lang ang kumalaban. The only president to have done so. Napadapa niya ang CPP na golden age of infrastructure. Ibibigay mo lang yung programa ng president. So in that sense, no, si Claire Castro, mahirap ang trabaho niya. Ano sasabihin niya? Ano sasabihin niya, nag-snort itong si Bongbong Marcos. Tapos yung asawa niya, nag-snort din. Tapos itong anak niya, lumipad ginamit ang jet plane ng Air Force. Tapos yung pinsan niya magnanakaw. Ano sasabihin niya, di ba? Wala namang ginagawa mabuti itong mga punyetang ito, di ba? So, very hard job. Very hard job for Claire Castro. So what she does, is she just lies. That's it. You know, in the communications of PRRD, we were very impeccable with if it had mistakes, those were honest mistakes, no, very small inaccuracies, but we knew so well, all of us there, our team, we knew so well that we were doing an amazing we were doing the job of communicating an amazing president and his landmark accomplishments. How hard is that, diba? So it was joyful work kasi we all followed our leader, no? So ito mahirap. And speaking of lying, Ma'am Lorraine, tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Guzantog. Walang inupurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo
Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.